Sea base versus land base. So as you can see, ito yung helmet ko. This is my last vessel in capesize NYK to. Bagong barko. 2 weeks kami sa Japan, kinuha namin to. So, yan yung last vessel ko since 2018. Then ayan, yan yung mga previous vessel ko. Puro capesize yan. Puro capesize ng sinasakyan ko. Mula nung nalipat ako dyan. Palipat-lipat kasi ako ng company. Hindi ako mapirme. From European, then another European, then napunta ako sa Japanese. Pambira. Mas mahirap sa Japanese. Dami papeles. So, ito naman yung land base ko. So, comparing the sea base talaga. Walang duda. Napakalaki ng sahod sa sea base. Kasi sa land base, kaya mo rin kitain. Kaso nga lang, expenses mo. Bayad mo sa bahay, kuryente, pagkain, tubig, then sa gas. Kasi may winter, then summer, di ba? Magamit ka ng aircon. So, yun lang. Kaya mo naman kitain niya kung couples kayo doon. Kaso nga, yun lang. Pahirapan. Compare sa sea base, kalaban mo naman sa sea base, tatalunin ka ng stress doon. Napaka-stressful lang ng trabaho sa sea base. Gawa nga, malayo ka sa pamilya, puro dagat, puro lalaki, then napakaraming papeles. Pero sa ano naman, malaki na naman talaga sahod. Okay.